Manalo o sa matalo ang Golden State Warriors sa kanilang mga natitirang laro ngayong regular season, inaasahan naka-lock-in na nga sila sa play-in tournament. Ibig sabihin, no choice ang Golden State kundi makapagsapalaran dito kahit ano man ang mangyari. Ang problema, sa pinapakitang laruan nga ngayong araw, mukhang wala nga talaga silang tsansang mag-compete sa kampyonato. Maging ang mahihinang team ay natatalo at nahihirapan nga sila, how much more kapag nakatapat nila ang pinakamalalakas na contender sa Western Conference. Dahil dito may lumabas ng balita na mas nagfo-focus na lamang ang Golden State sa paggawa ng move sa offseason, at isa sa mga posibleng gawin, pagkuha kay Kawhi Leonard. Ayon sa source, balak ngang kunin ng Golden State si Kawhi either sa free agency o di kaya sa trade market. Alam naman nga nila nawawalan na ng tiwala si Kawhi sa Clippers, kaya pagkakataon na ito para maagaw siya. Balak nilang itandem kay Stephen Curry at kay Kristaps Porzingis na inaasahang magdodomina ng gusto sa mga susunod na taon. Samantala, bagamat man dikit ang umpisa ng laro ng Lakers laban sa Washington Wizards, nagawa pa rin naman nila itong tambakan at talunin sa second quarter hanggang sa pagtatapos ng laro. Kagaya ng inasahan, matapos na hindi maglaro dito si Luka Doncic, nag-step up ang lahat na pinangunahan ni LeBron James na maagang umarangkada sa pagtatala niya ng triple-double. Si Austin Reeves na napaka-agresibo sa scoring sa pagkawala ni Luka Doncic. Nagkaroon na naman dito ng pagkakataong magpakitang gila sina DeAndre Ayton, Jackson Hayes at maging si Luke Kennard. Pero ang pinaka-pinag-usapan ngayon ay ang pakikipag-reunite ni Anthony Davis sa kanyang mga dating kakampi. Hindi nga kagaya noon nakikipag-ngitian na nga ito ngayon sa mga dating kakampi. Nakikipagkulitan at nakikipagkamustahan bago at pagtatapos ng laban. Ngunit kitang-kita pa rin naman sa mata ni Anthony Davis at ang kanyang mga gestures ang kagustuhan niyang bumalik at maglarong muli para sa Los Angeles Lakers, dahil ginawa nga nito ang dating pre-game ritual na football sa team. Sa kabilang banda, naging easy win na naman para sa San Antonio Spurs ang kanilang game laban sa Chicago Bulls matapos itong talunin 129-114 na pinangunahan ng kanilang MVP na si Victor Wembanyama na nagtala ng 41 points, 16 rebounds, 4 steals. Patuloy ang pagiging dominante ngayon ng Spurs at sunod-sunod ng kanilang pagkapanalo. In fact, sa last 27 games, mayroon nga sila ditong record na 25-2. 2 beses lamang silang natalo sa nakalipas na 2 buwan. At isa sa mga dahilan, ang pagiging unstoppable ni Wembanyama sa opensa at depensa. Luging-lugi nga sa kanya ang mga kalaban, lalo sa ilalim ng basket. Maraming mga umami na mga teams na nahihirapan silang sumalaksak sa ilalim ng basket sa tuwing nasa harapan si Wembanyama. Kaya mukhang legitimate ang pagiging MVP leader nito ngayong season sa Spurs, gayong pinapangunahan niya ang team sa pagiging second seed sa Western Conference at syempre at ito ang inaabangan pagdating ng playoffs.